bago po tayo umawit, hayaan niyo po ako magbasa ng talata mula sa Mateo chapter 22 verse 37 to 39. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang dakila sa pinakamahalagang utos. Pangalawa sa ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. So, tayo po ay minahal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen po ba? Hindi dahil tayo'y mabuti, kundi dahil siya ay lubos na mabuti. Sa kanyang biyaya, natuto rin tayo magmahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya po ngayon, inaanyayahan ko po kayong tumayo at sama-samang umawit at magpuri sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
napakabuti, matapat at tunay na Diyos. Sabi nga po sa mga awit, Kapitulo 106, talatang 1, purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpawalang hanggan. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at
ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang kagulang, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kadakilaan Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw at panibagong buhay at kalakasan at sa pagkakataong maglingkod at magmahal. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming puso at isipan upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong biyaya. Gabayan niyo po kami sa lahat ng aming gawain ngayon. Naway maging instrumento kami ng inyong pag-ibig at kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Maraming salamat po sa ating mga kabataan. Talaga napakabuti ng ating Panginoon on how He will use on how He will use everyone talaga, every age, di ba po? Kahit anong age pa yan, matanda ka, bata ka, kabataan ka, hindi pwedeng hindi ka gagamitin ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan naman po natin muli ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Praise the Lord. So, dadako na po tayo sa ating pagbibigay po ng ating tithes and offerings sa ating Panginoon. I'll start with a question. Paano ba nagpapala ang Panginoon? Yan. Minsan ba tinatanong niyo po sa sarili niyo, paano ba nagbibigay ng pagpapala ang Panginoon sa kanyang mga anak? Sabi po, yan, wait lang, ang aking kodigo. Ayan. Sabi po sa Matthew 5 verse 45 or Mateo 5 verse 45, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So, paano ba nagpapala ang Panginoon? Ibig sabihin po noon, kagaya po ng sabi ng salita ng ating Panginoon, maging ang araw at ang ulan ay para sa mga mabubuti at masasama. Kaya po, ang pagpapala, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay para din po sa lahat ng tao. Ganun po, magbigay ng pagpapala ang ating Panginoon. Pero, paano naman gusto ng Panginoon na pagpalain ka? Yan. Doon kasi nagkakatalo no? Kasi ang Lord, pinagpapala niya naman talaga tayo sa maraming bagay. Sa hininga, sa pagising natin sa umaga, diba? Maraming pagpapala ang Lord. Pero paano gusto ng Lord na pagpalain ka? Sabi po dito sa isang, sa word po ng ating Panginoon, matatagpuan po sa Jeremias 17:7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. So, paano gusto ng Lord pagpalain ka? Gusto ng Lord, magtiwala ka sa Kanya. Gusto ng Panginoon, umasa ka sa Kanya. Sa pamamagitan ng pag-asa mo sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Lahat naman po nagkakaroon ng pagsubok sa buhay, di ba? Kahit po mga estudyante, sasabihin yan, nakakapagod na po sa school, stress na po, ang daming kailangan gawin,
'di ba? Pag naman sa mga mother, ano kakainin namin mamaya? Ano naman kaya ang ipangbabaon ko sa mga anak ko, ipang-tuition ko kasi papasok na naman, ipambibili ko ng school supplies. Sa mga kids, ano naman po kaya ang candy na bibilin ko? Hindi po talaga ako makapili. O di naman kaya kulang ako ng piso, hindi ko mabili yung gusto kong bilhin na chichirya. So lahat po may pagsubok, iba't ibang uri lang ng pagsubok. Pero kahit ano man po yung pagsubok natin sa buhay, ang nais po ng Panginoon, sabi po dito sa Romans 5 verse 3, 3 to 4. Ayan. Sabi, Romans chapter 5, verses 3 to 5. Sabi po dito, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtatiyaga at ang pagtatiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Ayan. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So, ibig sabihin, gusto ng Lord pagpalain ka sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa Kanya at pagbibigay ng pag-asa. At sabi din ng ating Panginoon, ang lahat ng ating pagtsatsaga sa lahat ng problema, pagsubok, ang lahat ng ating pag-asa, ang lahat ng ating pagtsatsaga, ito'y magbubunga ng katatagan sa atin at pag-asa at ito'y ibinigay na sa atin. So, ganun po tayo nais pagpalain ng Panginoon. At ganun din po sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Diba po? So, yung pagbibigay natin, kahit nga offering lang, challenge yan eh, do? May 20 pesos ako dito, itong 20 to, pagdadagdag ko na lang pambili ng pagkain namin mamaya. Diba? Very challenging. Pero gusto ng Lord, anak, magtiwala ka sa akin, umasa ka sa akin, at sabi ng Panginoon, ito'y ibinibigay ko na sa iyo. Ang pagpapalay, ibinibigay ko na sa iyo. Amen po? Amen. Kaya po sa ating pagbibigay, kahit sa ating mga estudyante, sa mga bata, sa mga lahat po ng edad, maging bukas po yung ating puso, ano man ang halaga ng ating ibibigay na tithes and offering. Ito po'y galing sa ating puso, nakikita ng Lord na tayo umaasa sa Kanya at nagtitiwala, at sigurado pong hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Amen? Amen. Sige po, manalangin po tayo bago tayo magbigay. Aming Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito kami may hininga. Meron kaming lakas na makapunta dito sa lugar na ito para makapanambahan sa iyo. Higit sa lahat, Lord God, makapagbigay kami ng aming kaloob at handog, Lord God, para po ikaw din ay aming mapagpala, Lord God, sa anumang halaga na kaya naming ibigay. At alam po namin, ikaw ang nakakita ng puso ng bawat isa, ang tumatakbo sa isipan ng bawat isa, Panginoon, aming mga agam-agam. Lord, ito pong lahat ay yung sinagot na, anuman po ang aming mga pinagdadaanan, Lord God, mga iniisip, Lord God, nakakulangan namin, ito po'y lahat pinuno mo na, Panginoon. Maraming salamat po, nagtitiwala kami sa iyong patuloy, umaasa kami sa iyong patuloy, Lord God, na ang iyong pagpapalay ibubuhos sa amin, bubuksan mo ang iyong dorongawan ng langit at ibubuhos sa amin ang iyong mayamang pagpapala. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at buksan natin ang ating Biblia sa Colossus 1, talatan 24 hanggang 26. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito ay naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga hinirang. Makakaupo na po tayo. Okay, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Praise God. Salamat po sa buhay po ng mga kabataan po natin. Sila po yung next generation ng Yada Worship. Praise God. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay po ng inyo pong mga anak. Literal, talagang hindi sila sinamahan ng mga seniors. Talagang sila po ay tumugtog sa kaagapay po ng ating pong Yada Worship Director,
ang mag-asawa pong Brian at saka si Harlen. So, ang Diyos po na mabuti ay sumama sa atin sa buwan ng January, February, March, April, at May. Praise the Lord! Ngayon po ay month of June na. Muli, palakpakan natin ang napakabuting Diyos. Hallelujah! Marami tayong dinaan ng problema, maaring nagkasakit pero gumaling. Amen? Maaring dumaan tayo financially pero ang Diyos ay patuloy na nag-provide. Maaring tayo ay nagkaroon ng mga ilang alalahanin pero ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan sa ating pong puso. Kaya patuloy lang tayo magtiwala sa Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Siya ay kahapon, ngayon, at magpakailanman. So, sa patuloy po nating tuloy-tuloy na serye dito po sa Aklat ng Kolosas, tayo po ay nasa Kolosas 1:24 hanggang 29, at ang pamagat po natin ay inaasahan sa isang iglesia. So, tayo po ay papunta na sa 3 taon at kalahati. Ngayong month of July, magsisimula na po tayong mag-celebrate, mag-anniversary po ng 3 taon na po natin. Parang kailan lang pag binalikan po natin ang kasaysayan, nagsimula lang ito sa aming bahay, makalipas po mga ilang buwan, dinala po tayo ng Panginoon dito. At nag-celebrate na po tayo ng 1 at 2 nating anniversary sa Tinabunan Elementary School, pero ngayon pong 3 taon, meron po tayong bagong lugar na pinagkaloob sa akin natin ni Lord para pagtipunan po natin sa ating 3 anniversary. Okay. Meron po tayong tinatawag ng mga halaman na hindi po lumalaki. No? O maaari po namang sinasadya. Kasi meron po talaga sinasadyang halaman para hindi palakihin. At meron naman po talagang halaman na talagang hanggang doon lang. Ang tawag po doon ay bonsai. Okay po? Bonsai. Ito po yung mga halaman na hindi po lumalaki. Sa tao naman, na tulad po natin ay mga dwarfism or unano. No? Ito yung mga taong pandak o mabababa ang paglaki. No? Hindi ko alam ha. Basta ako, at least 5 feet ako. At least 4'11", kahit pa paano, no? Malaking bagay na yon. Tama lang naman sa kagwapuhan at saka sa kagandahan ng katawan, okay na yon. Mahirap naman pag sobrang laki, no? Tama lang. Tama lang. Meron namang sobrang taas, sobrang laki. Sana naman hanggang dyan na lang dahil pag lumampas pa dito sa Quezon, hindi na makakatugtog talaga yan. Pagkat mas mataas pa dyan. Ganyan. So, meron pong ganon, no? Meron po na hanggang doon na lang yung kanyang expectations. Yung tinatawag natin na hangganan ng mga inaasahan natin. Ang sabi natin, wala na tayong aasahan dyan. Talagang hanggang dyan na lang yan. Pero hindi po sa iglesia. Ang iglesia po ay buhay at may inaasahan po sa bawat araw, sa bawat linggo, sa bawat buwan, at bawat taon. Dahil ikaw at ako, tayong lahat, ang tawag po sa atin ay isang iglesia, pero tayo po'y buhay. Ibig sabihin, tayo po'y kumikilos, meron tayong kaisipan, may damdamin, may puso, at meron po tayong mga programa at plano. At tayo po ay binabantayan sa bawat pang-araw-araw po nating pamumuhay. Magsimula po tayo magbasa. 1 Korinto 11:1. Basa. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So, china-challenge ni Apostol Pablo ang lahat ng nakatingin at lahat ng nakikinig sa kanya. Tulad ng pagsunod ko kay Kristo, tularan ninyo ako. So, ibig sabihin, meron silang dapat makita kay Apostol Pablo na ipinagbago, na nagbago mula nung makilala niya ang Panginoong Kristo. 2 Korinto Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 4. Mga kalalakihan lang
ang babasa. Mga tatay lang ha. Ikalawang Korinto, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 4. Basa. Akala ba ninyo'y pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo mismo ang aming sulat ng rekomendasyon. Nakasulat kayo sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Ipinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatidan doon, kayo ang aming rekomendasyon. No? Kayo ang aming rekomendasyon. Tulad ng iba, hindi na kayo babasahin sa pagkatitik sa bato o hindi na kayo babasahin sa anumang uri ng pagtingin sa inyo. Kayo ay babasahin na sa inyong mga buhay. Sa salita, sa isip, at sa gawa. So yan po yung ating tayo. Tayo po bilang iglesia, meron po silang tinitingnan at meron po silang inaasahan po sa atin. Kaya ano pong mensahe sa umaga pong ito? Ang unang mensahe, tayong iglesia ay bahagi sa atin ang pagsasakripisyo. Ang oras na inilalaan natin dito ay sakripisyo na. Ang pera, ang kakayahan ay sakripisyo na tuwing tayo po ay magkikita-kita dito sa lugar na to. Hindi na bali yung medyo malapit. Nagkakaintindihan tayo na ito ay kaya namang lakarin. O kaya namang mag-commute kahit papaano. Tricycle lang ang katapat niyan. Pero iba ang usapan dun sa mga kapatiran nating malalayo dito sa ating lugar. May sakripisyo silang ginagawa. Meron silang oras na ginagawa. Meron silang mga hakbangin na may kinalaman sa pagsasakripisyo para sila ay makarating lang at magkasama-sama po tayo dito. Ang Panginoong Jesucristo ay nagsakripisyo sa atin at ang pagsasakripisyo niya ay hindi po masasabing napakasimple, napakataas at napakalalim ng pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ito po ay umabot sa sukdulang ang buhay niya, ang siyang kanyang ibigay, magkaroon ng sakripisyo at pasakit sa kanya, mahirapan ang kanyang katawan, magtiis ng lahat ng hirap, katumbas naman ito ay ang kaligtasan, kapatawaran ng ating kasalanan, at pakikipag-ugnay natin sa kanya. Sabi dito, bahagi sa iglesia ang sakripisyo. Una, ang paghihirap na dapat ipagpatuloy. Pangalawa, lakip ang sakripisyo ng oras. Pangatlo, lakip sa sakripisyo ang pagtupad ng dakilang utos. Para mas maintindihan po natin ito, babasahin ito ng mga kababaihan. Kababaihan naman, Colosas 1:24, basa. Ayun, sabi po dito, sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. No. Ang Panginoong Hesus ay 33 taon at kalahati na nabuhay dito sa atin. At 3 taon at kalahati naman siyang nagmisyon para sa atin. Pero pagkatapos noon, siya po ay umakyat na doon sa langit, nasa piling ng Ama. Ang bilin niya, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
at ituro sa kanila lahat ng mga naituro ko sa inyo. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, nung makilala ko ang Diyos sa buhay ko sa pamamagitan ni Kristo, ako, sa pagkatawag sa akin, narito, nagsasakripisyo rin, naghihirap din, nagbibigay ng oras din, para ipagpatuloy ko. Yun ang sabi niya eh. Ipagpatuloy ko ang ginagawa ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. So, ang iglesia po ay hindi po stationary. Ang iglesia po ay hindi po nakatayo lang para magsama-sama pag-araw ng linggo, para makinig ng mensahe, kundi siya po ay isang buhay na ang misyon ay ipagpatuloy yung mga nangyaring sakripisyo ng ating Panginoon. Para gusto nating sabihin, wag naman nating bigyan, wag naman nating ang ginawa ni Jesucristo sa buhay natin ay mawalan ng kabuluhan. Ako naman po tayo. Sa Matthew 20:28, mga kabataan, basa, sapagkat maging ang anak ng tao, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ayun. Naparito ang Panginoong Jesucristo hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ay, paano naman? Ang iglesia naman, tinubos ng Panginoon, kinalingan ng Panginoon, iniligtas ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon, hindi para sa kanyang sarili lang. Ang kailangan po sa iglesia ay magpatuloy, ipagpatuloy kung ano ang sakripisyong ginawa ng Panginoon para sa atin. Kung hindi po natin ito gagawin, wala pong ibang makakakilala sa Panginoon. Hindi po kayo makakakilala sa Panginoon. Kung hindi natin ipinagpatuloy bilang iglesia ang anumang uri ng paglilingkod, hindi po makakakilala ang marami sa Panginoon. Hindi lalaganap ang sakripisyo ng mabuting balita na ginampanan ng ating Panginoon. Sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 24, sabay-sabay tayo, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga sugat, kaya tayo ay pinagaling. Sa Hebreo 9:28, gayon din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Nararamdaman nyo ba yung sakripisyo ni Jesus sa atin? O naging kultura na lang natin? Okay, inuulit ko po ha. Kung ito po ay kulturang kinasanayan, ang araw ng linggo at pagsasama-sama natin ay parang naging isang tradisyon na lamang sa atin. Para bang automatic, anak, araw ng linggo, sisimba tayo. Okay? Anak, araw ng linggo, ito yung araw para sa Panginoon, kaya magsipagbihis kayo, pupunta tayo at sisimba tayo. Okay, that's it. Kultura ang tinatawag. Tradisyon kung tawagin. Pero isang malaki pong kaibahan ay kung ang nagtutulak sa'yo ay dahil nagmamahal ka sa Panginoon. Amen? Ang nagtutulak sa iyo ay dahil naintindihan ko na dapat kong paglingkuran ng Panginoon. Amen? Ang nagtutulak sa iyo ay dahil kinakailangan kong ibigay ang kung anuman ang meron ako para maipagpatuloy ang magandang layunin ng aking Panginoon sa buhay ko. Ang nagtutulak sa akin ay dahil naiintindihan ko sa isip ko at sa puso ko ang laki ng sakripisyo ng Panginoon
sa aking buhay. Kasi kung ang ating pong pagsasama-sama ay isang tradisyon, kultura o kinasanayan lang, hindi po tayo lalago. Hindi tayo sisigla. Hindi natin gugustuhin maglingkod sa Panginoon. So atin pong inaasahan na yung ating pong mga kabataan, yung inyo pong mga anak na may kanya-kanyang talento, ginampanan ng kanilang mga tungkulin, pinaglingkuran ng Panginoon ayon sa kanilang mga kakayahan dahil naunawaan ng kanilang isip at ng kanilang puso yung pagmamahal sa Diyos. Yung sakripisyo ng Panginoon at yung kagustuhan na sila po ay magpatuloy din ng kung anuman ang misyon ni Jesus ay maging bahagi po sila o kaya maging bahagi po tayo. So ang pangalawa pong mensahe, hindi lamang po bahagi sa iglesia ang sakripisyo, katulad ng ginawa ni Jesus para sa atin, kundi bahagi din po sa iglesia ang paghirang. Paghirang, no? Di aksidente ang bawat isa. Kalooban tayo ng Diyos sa isa't isa. Lahat tayo po'y kinatagpo ng Diyos sa tamang panahon at pagkakataon. Naniniwala po ba kayo doon? Galing naman kayo sa iba't ibang lugar eh. Ni hindi nga tayo magkakakilala noon. Pero yung dahilan kung bakit tayo ay iisa ngayon, ang Diyos ang siyang nagtakda nito. Tama ba yun? Sino ba kayo sa panahon namin, sa buhay namin? Hindi namin kayo kilala. Ni hindi nyo rin kami kilala. Pero ang Diyos sa kanyang pagtatakda ng panahon, sa kanya-kanyang araw, sa kanya-kanyang buwan, sa kanya-kanyang taon, unti-unti tayong dinadala dito para magsama-sama, para sa isang pagtitipon ng pagsamba sa Kanya. Paliliwanag ko po ito, isa-isa sa inyo. Sa Kolosas 1:25-27, ito po ang sinasabi, ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang tinutukoy po dito ay si Apostol Pablo, kung paano siya tinawag ng Panginoon. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon, inihayag na sa kanyang mga hinirang. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamangamangang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ang pinag-uusapan natin dito ay iisang tao, si Saulo na naging si Pablo. Pero yung iisang taong yan ang naging dahilan kung bakit dumami po ang iglesia sa Asia Minor. Nagkaroon ng iglesia sa Corinto, iglesia sa Efeso, iglesia sa Pilipos, iglesia sa Galacia, iglesia sa Colosas, iglesia sa Thessalonica. Nagkaroon yan dahil sa iisang tao. Naintindihan po ninyo? Dahil lamang sa iisang tao na naiintindihan ang sakripisyo ni Jesus na hindi niya dapat sarilinin, kundi dapat ipabalita sa pamamagitan niya. Iisang tao lang yan. Pero napakalaki ng nagawa para lumagana po ang Ebanghelyo. No? Nagbigay siya ng sakripisyo. At nang siya po ay hirangin, nang siya po ay katagpuin ng Diyos, siya ang ginamit ng Panginoon para makakilala ang napakaraming tao sa panahon po niya. Ngayon, madami tayo dito. Hindi tayo iisang tao. At kinatagpo tayo ng Panginoon sa kanya-kanya-kanya po nating panahon. Sabi ko nga sa inyo, ako po ay kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay ng mga pastor taong 1980 nung panahon po namin. Nagbukas ang pintuan sa kanila, binuksan ng aking mga magulang, nagsimula silang magturo sa amin,
ipinakilala ang sakripisyo ni Jesus, ang kaligtasan ni Jesus, ang pagkapatawad ni Jesus. At nang tanggapin po namin yon at kami po ay nahirang, kinilala namin siya bilang tagapagligtas. Nagsimula din po kaming magsakripisyo, magbigay ng oras, magbigay ng talento para makakilala din ang marami. At pinalad naman tayo sa pagpili sa akin ng Panginoon. Nagkapamilya po ako, dinala ako sa iba't ibang lokal na iglesia, dito po sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar. At hanggang dumating ang panahon, bumuo ang Diyos ng isang muling grupo at nagdala siya ng iglesia sa pamamagitan ng aking pamilya. At nakasama po namin kayo. Kung wala sakripisyo kaming ginawa, kung wala kaming oras na ibinigay, kung wala kaming kakaya ibinigay, wala po tayo sa ganitong sitwasyon. At ngayon, hindi na lang kami. Meron na kayong mga anak-anak na kasama na naglilingkod sa Panginoon. Hindi na lang kami. Meron nang nag-a-usher. Meron nang tumutuwang kapag merong Lord's Supper tayo. Meron nang nakikibalikat sa pag-aayos ng simbahan. Amen po ba yan? Kasi hindi po kayang pigilin ang mga tao na makasalanang pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos sa kanya-kanyang panahon. Sa Gawa Kapitulo 9, talatang 3 hanggang 5, ito po ang sinasabi. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Ito ang kanyang kwento. Eh kayo, ano ang kwento nyo nang katagpuin kayo ng Panginoon? Siguradong meron kayong kwento. Amen? Katulad ng aking mga anak, ang mga anak ko lumaki na sa Kristiyanong pamilya. Unawain po ninyo itong aking sasabihin, ha? Lumaki ang aking mga anak na ang tatay nila na kinagisnan, pastor na. At saka, siyempre, ang misis ko. Pareho kaming misyonero ng aking may bahay. Sa madalit sabi, lumaki sila sa kaparaanan na hindi na naging mahirap sa kanila yung kultura ng pagsimba linggo-linggo. Kasi pastor nga kami eh. Di ba? Ibig sabihin, laki sila sa simbahan. Lahat yan. Mula panganay hanggang bunso, umabot na nga ito sa amin po mga apo. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi porke ang kanilang magulang ay pastor, sila po ay personal ng kinatagpo ng Diyos. Talungin niyo po ang aking mga anak, may kanya-kanya silang oras, buwan, petsa, kung paano sila kinatagpo ng Diyos. At kung sino ang ginamit sa kanila ng Diyos para makilala nila ang Panginoon. Tama ba? So, hindi garantiya na kung ikaw ay nagpamiyembro dito sa iglesyang ito, ay ikaw ay may kaugnayan na sa Panginoon. Meron po tayong kanya-kanyang panahon. Tulad din ng mga alagad. Sa Matthew 4:18-22, tulungan niyo po akong basahin ito. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. O, di ba? Sino tong taong ito? Si Pedro at si Andres. Tuloy ang pagbasa. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka, ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Sino sumunod? Si Santiago at si Juan. Di ba?
So, ang pagkahirang sa inyo, ang pagkahirang sa akin, ay may kanya-kanyang lugar, oras, at panahon. Napaka-importante po nito. Sa Efeso Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 4, basahin po natin. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinila na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Meron po tayong saying, once opportunity comes, grab it. Grab it. Kasi yung pagkakataon na yon, pwede naman bumalik uli pero hindi mo alam kung kailan. Tama ba? Kaya yung mga bagong graduate, pagka nabigyan ng offer ng trabaho, kahit maliit ang sweldo sa umpisa, ginagrab na. Kasi yun na yung stepping stone niya para umangat siya ng umangat. Tama ba? Ganon din po dito. Ang naintindihan ko po dito, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos, ang kapatawaran ng Diyos ay hindi para sa ilang tao lang. Okay? Lahat yan ay para sa lahat. Wala po siyang pinipili, wala po siyang sinisino. Kaya lamang, baka naman sila na dumating na yung pagkakataon, pinalampas nila. Salamat na lang sa Diyos na dumating sa panahon ninyo, hindi nyo pinalampas. Amen? Na dumating sa panahon ko, hindi ko pinalampas. Nang dumating sa aking mga anak sa panahon ng paglawak ng unawa at pagkaintindi sa pag-ibig ng Diyos, hindi nila tinanggihan. Kaya nabuo ang pamilya ko na ganito. Kasi walang tumanggi sa kanila. Wala akong anak na nagrebelde. Palayo sa Diyos. Okay? At maaaring ganon din kayo natutuwa na meron kayong kanya-kanyang pamilya na nung dumating ang mabuting balita sa kanila, Panginoong Hesus, wala silang tinanggihan. Ama? Pero laging naandyan, anytime na ang sino mang tao ay gusto sa Panginoon, ang Diyos gusto ka rin niya. Tama? Pero gusto ka man ng Diyos, ayaw mo sa Diyos, gusto ka pa rin niya. Ayaw mo na naman sa Diyos, gusto ka pa rin niya. Hanggang sa huling hininga mo, biglang ginusto mo ang Diyos, gusto kang pa rin niya. Amen ba yan? Ganyang kabuti ang Panginoon. Kaya lagi siyang nagbibigay ng pagkakataon sa sino mang may gusto sa Kanya. Kahit ayaw sa Kanya, gusto pa rin niya. Kahit hindi siya tapat, ang taong ito tapat pa rin ang Diyos sa Kanya. Sapagkat ang pag-ibig niya ay hindi para sa kung sino lang ang may gusto. Kahit ayaw, ginugusto ng Diyos siya, magustuhan lang siya pagdating ng araw at panahon. Ganyang kabuti ang ating Panginoon. Tama ba? Kaya ito pong panahon nila, yung mga alagad, may kanya-kanyang panahon ng pagkatawag ang Diyos. Pagdating kay Apostol Pablo, tinawag ng Diyos. Pagdating sa atin, may kanya-kanyang panahon ng pagkatawag sa atin. Okay? Ang pangatlo, bahagi sa iglesia ang inaasahan. Bahagi sa iglesia ang inaasahan, yung tinatawag nating expectation sa Ingles, no? Expectasyon na humarap ng may buong kaalaman, ganap at walang kapintasan, pagsisikap na ito po ay may sakatuparan. Halimbawa, hindi niloob o hindi kinasanayang may simbahan. O ilagay na natin, may trabaho kayo, may pamilya kayo, may pamilya tayo, may trabaho tayo, meron tayong kakayahan para mabuhay.
Alisin na natin ang simbahan. Walang simbahan kahit nasaan. Walang pastor, walang ministro na nagtuturo. Palagay ninyo, kumusta na kaya ang tao sa panahong ito? Pagka may nagsalita ng hindi mabuti, walang nagtuturo na ito'y masama, magtutuloy-tuloy. Pag may mga bisyo na hindi tama, walang nagtuturo na ito'y bawal, magtutuloy-tuloy. Pag nagkaroon ng pagkakagalit sa isa't isa, walang nagtuturo ng pagkakasundo, hindi na sila magkakasundo kahit kailan. Pag merong nagkaroon ng isang sitwasyon na ikaw ay pwedeng magtanim ng galit sa puso, wala na magtuturo sa iyo ng pagpapatawad. Ang pagmamahalan ay hindi na sa tamang pagmamahal, kundi para na lamang sa gusto ng laman at gusto ng sarili. Di po ba? Kaya pag tinanggal po natin ang simbahan, tinanggal natin ang nagtuturo sa simbahan, wala pong magpapaunlad ng kaalaman. Tingnan niyo po ang Colossus 1:28-29. Yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pagkikipag-isa kay Kristo. Tignan nyo, napaka-intentional ng kanyang salita. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan. Paano kung walang simbahan? Paano kung walang nagtuturo pagdating sa espiritual? O di ba? Ang sabi ni Apostol Pablo, sinisikap kong turuan kayo lahat ng buong kaalaman upang maiharap kayo sa Diyos ng ganap at walang kapintasan. Yan po ang ministeryo, yan po ang misyon ng simbahan. Kaya meron tayong ganito. Kaya may nagkalat na iba't ibang pananampalataya dyan. Ang misyon ay magkaroon ng kaalaman upang pagdating ng Panginoon, pagharap kay Kristo, maayos ang kanyang buhay. Tama ang isip, tama ang puso, tama ang salita. So ito ang aking pinagsisikapan, matupad sa pamamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. At yan ang misyon ng aking pamilya sa iglesia na katulad natin sa ilalim ng Jesus Christ, the Heart of Worship International Ministry. Ang tatay pastor, isip ng isip, panalangin ng panalangin, ano ba ang pwede pang maituro na pwede matutunan para makapagpaunlad ng kanilang kaalaman. Upang pagdating ng araw, dumating man ang Panginoon, masumpukan ang bawat individual na tulad ninyo na humarap ng merong pagkakaisa, ganap at walang kapintasan dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ano sabi ng 2 Pedro, Kapitulo 3, talatang 18? Basahin natin. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Tingnan nyo, dito nyo ito natutunan. Dito natin ito natutunan. Alin? Ang mga salitang sa halip, patuloy tayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya kahit po yung mga pagtitipon-tipong tulad nito, let us always grab the opportunity. Ito na yung pagkakataon at panahon natin
upang masangkapan ng kaalaman, masangkapan ng kalakasan, masangkapan ng katatagan ang ating spiritual na buhay para pagdating sa mga inaasahan nating pagsubok na, pagdating sa inaasahan nating pagtanda, inaasahan nating pagkamatay, meron tayong buong kaalaman patungkol sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Amen? Tumayo tayo at basahin natin ang pinakahuling talata ng malakas, ng merong kasiglahan, at ito po ang atin pong ibig mapangyari sa ating pong panahon. Gawa, Kapitulo 2, talatang 46 hanggang 47. Sabay-sabay tayo. Araw-araw, sila'y nagkakatipo sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Dalangin natin sa Diyos na yung ating pagpupuri sa Kanya, malugod ang mga tao, dalhin sila ng Panginoon dito at madagdag sa mga inililigtas ng ating Panginoon. Sa mga oras pong itong mga kapatid, kung meron po tayong isa sa inaalala, ay ang banal na hapunan. Ito yung lugar kung saan ang paghihirap at sakripisyo ng Panginoong Hesukristo ay ating inaalala. Ito yung panahon at sitwasyon na kung saan ang pag-ibig ng Panginoon ay ating dinadama. Ayaw nating mamanhid. Ayaw nating tumigas ang puso natin pagdating sa pagmamahal sa Diyos. Ang ibig natin, lalong mapalapit, lalo tayong magkaroon ng oras para maipadama sa ating Diyos kay Hesukristo ang ating pagmamahal. Mapasalamatan man lang natin ang Kanyang pagliligtas, ang Kanyang pagkapatawad sa atin. Bible wisdom. Sabayan po natin yung awit. All the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, all wonders the world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Tuloy po yung ating pag-awit habang ipinamamahagi. Hallelujah, Lord. Like you,
There's no less can touch my heart that you do. Eternity's slow and find there is none. Wakal po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inamin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino man kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom sa kahatulan laban sa kanyang sarili. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat kami na bahagi ng isang iglesia. Bahagi na naiintindihan ang sakripisyo, naiintindihan ang pagkapili at pagkahirang nyo sa amin, at naiintindihan ang mga expectations sa amin. Tulad ni Pablo, sumunod sa iyo, susunod kami sa iyo, Panginoon. Tulad ng mga alagad na una mong pinili, sumunod sa iyo, ganon din po kami susunod sa iyo. Kami po ay papunta na sa pangatlong taon at sisikapin po namin na sa pamagitan po ng inyong lingkod, ng aking pamilya, kaming lahat na tinitipon nyo linggo-linggo ay mag-aaralan, magpapalakasan, magtutulungan, magmamahalan upang matutunan namin ng buong kaalaman ang ibig po niyong ituro upang pagdating ng araw, makaharap kami ng ganap, walang kapintasan at nakalulugod sa iyo sa pamamagitan ng aming pakikipag-isa sa iyo. Mga kapatiran namin na hindi na pinalad na makarating dito, ingatan niyo po sila at samahan. Ito man ay nasa ibang bansa o narito man sa aming pong lugar. May kanya-kanyang dahilan bakit hindi po sila nakakarating. Pero ingatan niyo po sila, gabayan, at huwag po silang makalimot sa pananampalatayang natutunan nila sa simula pa lamang. Sa bansang amin pong ginagalawan kung saan kami naninirahan, mula sa aming Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador namin at mga congressman, mga mayor po, mga gobernador, mga barangay captain at mga nangangasiwa sa pangkaayusan ng iba't ibang lugar. Dalangin po namin na tulad po ng pagkasumpong namin sa iyo, pag dumating ang takdang panahon sa kanila, wag po nila itong tanggihan, wag po nila itong isa-isang tabi. Bagkos ang espiritual na bagay ay palagi pong mapahalagahan. Sa amin pong kanya-kanyang pamilya, sa patuloy naming pangangalaga sa espiritual at pagpapahalaga po nito, dalangin po namin mag-alab ang aming puso at wag po kami bumitaw, wag po kami manlamig, wag pong mamanhid ang aming puso, wag tubigas ang aming puso patungkol sa espiritual na bagay, kundi lalo po naming ilapit ang aming sarili sa iyo. Lalo po namin ikaw mahalin at ibigin
na ikaw po ay paglingkuran. Patuloy po kaming humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin, sa mga kapabayaan namin, sa hindi namin pagtalima sa iyong ibig, at sa mga nagiging pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami dahil ang pag-ibig mo ay wagas. Ang pag-ibig mo ay talagang ipinadadama at ipinararamdam sa amin. Kaya naman, sa Diyos na makapangyarihan at napakamapagmahal na umibig sa amin ng gayon na lamang, kay Kristo Jesus na aming kinilala ang aming Panginoon at tagapagligtas, sa banal na Espiritong tatak at katibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang maghari at manguna sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati,